So yun guys, what's up? Once again, it's me Joshua Wilson. So for today's video guys, wala lang. Wala lang, mag-emote lang ako. So lately kasi, syempre, di ba, iba naman, lately kasi syempre, may kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan sa buhay. And, and, wala lang, nakita ko lang yung mga kilala ko, mga friend, batchmate, na matatawag bang success yon yung nakagraduate sila ng pag-aaral, natapos sila yung buong journey ng college, tapos ngayon may maayos silang trabaho. So, yun. So, nakikita ko silang gano'n na medyo okay naman yung kanilang buhay ngayon. Tuloy-tuloy yung ano nila. So, hindi naman ako naiinggit sa kanila or what na sabihin natin na insecure ako or wala na ano lang ako. Masaya ako for them. Masaya ako sa journey nila na nidadaanan nila. And alam ko naman na bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. And kahit na ganun sila, alam ko naman na lahat sila ay may kanya-kanya pinagdadaanan. And ako naman, syempre, ilang years na ako nagtatrabaho, 7 years ako nagtatrabaho ako ng caregiver. And nasa medical field pa din, and then nag-aaral ako ng midwife, and then hindi ko nga rin tinapos. And syempre, yun, minsan nakikita ko yung mga classmate ko na nasa hospital sila, ganyan, nagtatrabaho sila, ang ganda ng mga suot nila. Sabi ko, naisip ko lang, sayang kasi hindi ko tinapos. Pero kasi, hindi rin, sa isang banda, hindi rin naman ako ganun talaga nanghihinayang. Nanghihinayang ako, pero sa part ko kasi, hindi kasi ako hindi kasi yung mindset ko kasi talaga, hindi siya pang empleyado. Ako kasi talaga, ever since talaga, gusto ko maging negosyante. And then yun nga, kung saan lang talaga napunta. And then ngayon, syempre sabi ko, tumatanda na rin naman ako. Saka hindi ko talaga gusto na habang buhay maging empleyado. And naiintindihan ko naman yung pagiging negosyante ay kailangan mong marami kang pagdaan ng panahon, kailangan mong marami kang panahon na pagdadaanan, marami kang experience, mga maling decision, mga hirap, sakit, luha, na kailangan mong pagdaanan lahat yon. And then, yun nung naging way ko para sumugal sa larangan ng negosyo. And then, nakailang try din naman ako ng negosyo. And then, marami rin naman ako sinubukan ng iba't ibang klase ng negosyo. And then, may mga magagandang income. Pero hindi ko talaga siya line. Mga ganon. So, syempre ako, sinusunod ko lang kung ano yung hilig ko. Kung ano yung mga bagay na alam kong mag-grow ako doon. At alam ko na magbibigay ng magandang future para sa akin. And ako talaga, ang main goal ko talaga is farming talaga. Sabihin man nila na maliitin man nila ang farming, kaya siya nag-aaral ka pa, bakit farming lang din naman. Kasi may mga ganyan din ako narinig nung gusto ko dati. Dati kasi nung bata kasi ako, gusto ko talagang mag-agriculture. Kasi gusto ko, pangarap ko talaga mag New Zealand or mag-Australia. Kasi mga ibang bansa na more on agriculture. Kasi gusto ko daw magtrabaho kasi nga gusto ko talaga sa farm life. And then yun nga, masyadong maliit ang tingin ng mga tao sa farming. And so far naman, nakakatuwa naman kasi yung mga kabataan ngayon is pabata ng pababata yung mga pumapasok sa agriculture. And marami na rin naman nag-success sa pag-agriculture sa Pilipinas. And ang pinagandahan lang kasi talaga kung dati kasi yung mga traditional farming is nagkakaroon na rin tayo ng mga na-adapt natin ng mga pamamaraan na nakukuha natin sa ibang bansa through the help of YouTube, di ba? Isang click mo lang nandiyan na. So nagkakaroon tayo ng ideas, and syempre yung technology, pwede natin isabay din yung technology. So hindi na rin ganun kahirap ang farming and yung mag-market
yung mag-markets ng ating mga product ay hindi na rin naman gano'n kahirap lalo na sa panahon ngayon na hindi na kahirap magbenta. And kaya ako talaga gusto ang farming talaga guys, ang farming, ang magkaroon ng farm pagdating ng araw is like nung pandemic, 'di ba? Nasa Manila ka, o parang may pera ka nga pero hindi ka naman makalabas, hindi ka naman makagala ganito. Eh kung dito dito ka sa probinsya tapos magkaroon ka na lang ng 300 hectares na lupa tapos nandun lahat ng ano mo. Parang doon na lang iikot yung mundo mo at napakasarap sa pakiramdam na ikaw yung nagde-deliver ng lahat ng mga product mo sa Manila, sa buong Pilipinas, or pwede at kung nagkataon, pwede ka rin yung mga product mo pwede din ilabas ng ibang bansa, 'di ba? Yung gano'n lang, parang do'n lang yung tinitingnan ko na sana pagdating ng araw na magkaroon din ako ng mga gano'n, and ikaw yung magpo-provide ng sarili mong pagkain, and then ikaw yung magsu-supply sa buong Pilipinas. Hindi yung mga gano'n ba, yung mga gano'n. Parang do'n lang ako tumitingin at higit sa lahat guys, yun talaga yung hili ko since nga lumaki naman talaga ako na ang parents ko ay farmer. So, nasanay talaga ako nandun kaya naging malapit yung puso ko talaga sa farming. And kahit naman anong mangyari guys sa mundo, eh hindi naman napapahuli ang mga pagkain talaga, 'di ba? Lalo na ngayon ang mahal ng mga gulay, ang mahal ng mga bilihin. So kung ikaw lahat nagpo-provide ng mga 'yon, 'di ba? Ang laking katwiran. Saka ang inaafteran ko talaga guys, 'di ba ngayon bata pa ako, eh nasa 30 na ako, 32. So ilang years ang gugugulin ko sa farming para makakuha ka ng experience, maraming para magtagumpay ka na future. And then kapag sa future naging maganda naman, kahit matanda ka na, kahit may lakas ka na, mapapakinabangan mo yun, lalo na sa pag may negosyo ka naman, mas mapapakinabangan mo siya. Eh sa negosyo, kapag matanda ka na, retire ka na, aasa ka na sa pension mo, paano kung yung business mo paano kung yung trabaho nagkasakit ka tapos hindi ka na makapagtrabaho o wala ka na rin buhay, o 'di ba? Sa negosyo kung pinaghirapan mo ngayon, magbe-benefits yun sa future. Tapos kapag matanda ka na at hanggang mas maganda takbo ng business mo, hindi ka mahihirapan. And then yun nga, pag matanda ka na, i-treasure ko pa rin ng mga tao sa paligid mo kasi may pera ka. Yun, talaga yun. So yun nga, so yun, dahil nga nasa farming ako and lakas ako yun, marami pa akong kailangang matutunan. Kaya mas pinurso ko talaga yung pagninegosyo. And then ito, nagtindahan ako, parang stepping stone ko lang to para yung mindset ko maikot sa business. And sana dumating yung time na lahat ng nai-imagine ko sa isip ko matupad na. So yun lang guys, at ang lakas ng ulan, grabe. Bigla na siya umulan, sa lakas na ng ulan. So hindi na tayo nagpagkarinigan, puputulin ko naman yung video ko dito. Bye bye!